Kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa Ormoc City, Leyte. Magbabalita doon live si Bam Alegre. Bam? Maki, kung marami sa social media nagre-reklamo na sa Tacloban lang yung balita at wala pupunta sa mga kalapit na bayan kasi sa Ormoc City na bisita natin kanina at totoo malawak din yung structural damage doon at yung mga kalsada parang obstacle course dahil nagkalat yung mga poste, mga puno at nahihirapan dumaan yung maraming sasakyan dito lalo na yung mga malalaking sasakyan katulad ng bus, yung mga for public transport. At yung iba namang kawad ng kuryente, ginagawa na rin sampayan. So, mga residente na nagsisimula na maglinis ng kanilang mga bahay. Yung maswerteng, nagkaroon ng bahay na uuwian. Dahil marami rin yung na-wash out yung mga bahay dahil sa lakas ng ulan. Maging yung City Hall ng Ormoc City na gawa yung fasad sa salamin, nawasak din. At ngayon sa mga gas stations naman, mahaba na rin ang pila. Nagkakaubusan na ng gasolina at maging ng tubig na inumin. At actually, ayon sa Vice Mayor ng Ormoc, hindi raw bababa sa 30 tao ang pumanaw dahil sa bagyong Yolanda. Pero hindi pa raw final ang bilang na ito at mahigpit din ang pangangailangan ng lungsod sa relief goods. Ganon din yung sitwasyon doon sa kalapit na bayan ng Albuera. Dito naman may naka-encounter tayong isang elementary school na karamihan sa mga gusali nasira ng bagyo. Pero gayon pa man may ilang mga structure pa rin dito na ginagamit na evacuation center ng mga taga rito. At may isang sitio rito, yung sitio Lawis na malapit sa Dalampasigan, halos ma-wipe out din yung lahat ng mga bahay. Pero mabuti na lang lumikas yung marami, kaya naiwasan ang maraming casualty. Maki? Bam, dyan ba sa Ormoc may mga lugar pa na hindi pa rin maabot hanggang sa ngayon? Ayon sa lokal na pamahalaan, may mga barangay na hanggang sa ngayon hindi passable yung mga kalsada. At may mga, lalo na yung mga mountain barangays na hihirapan silang maabot yun sa ngayon. So hindi pa kumpleto yung assessment ng malawak na pinsala nitong bagyo. Hanggang ngayon, parang nagkukumahog pa rin sila. They are still struggling and they need all the relief help that they can get. So hanggang ngayon, Bam, ibig sabihin, may mga barangay dyan mismo sa Ormoc na hindi natin alam kung anong sitwasyon, kung kumusta na yung mga kapuso natin dyan. Yan ang alam natin, may mga uncertain na lugar pa rin. Pero ang isang tiyak natin, marami sa kanila ang nagugutom at yung iba nauuhaw na hanggang ngayon. Wala pa rin continuous na steady supply ng kanilang mga basic needs. Kaya yun ang panawagan ng mga tao rito at maging ng otoridad. Nagre-request nila, sana mapuntahan din ng tulong dito sa mga kabilang towns naman ng Leyte, katulad nitong Ormoc City at yung mga ibang mga towns pa. Maki? Okay, maraming salamat, Bam Alegre.